Hello, good morning, good evening, good afternoon sa ating lahat. Ang ating topic, bakit piliin natin na manatiling malusog ang ating katawan? Even nasa 40s na tayo. Hindi rin extended yung mga 40s pababa. Kailangan din natin maging malusog. So by the way pala, ako pala si Higalang Neven Canitan, isang Army officer at advocate sa low carb and fasting lifestyle. Ibig sabihin ng low carb, no rice, less carbohydrates, and no sweet diet or lifestyle. So before I proceed, may kwento muna ako, no? My life experience as a military officer. Dati kasi na-assign ako sa Davao Region. So doon na ako nagtagal. Yung mga junior life ko, almost 10 years ako sa Davao. And doon rin ako nag-teniente hanggang tumaas yung rank ko. And served as platoon leader, di naging company commander sa Davao Region. Pag platoon leader ka kasi, bundok lang ka palagi nakadito gapuyo, permente. Kumbaga, hotel namin is duyan. Yun ang palagi masarap na pag nasa hotel na kami. Nakaduyan na. Yun ang pinakamagandang feelings din. Na-observe ko kasi dati, yung mga tropa ko, hindi lang naman regular lahat na naglalakad, sumama sa mga combat operations or other operations. Kung hindi yung mga CAPGO natin. Usually sa mga CAPGO namin, composed majority is mga IP, yung mga indigenous people or mga katutubo doon mismo sa barangay. So na-observe ko kasi nung maraming operations naman talaga 6 years siguro yung nandun sa bundok. Na-observe ko yung lakas ng ating mga katubo. Kasi sila yung ginagawa natin ng mga guide. Kasi sila yung may alam sa area Napakalakas ng ating mga IP. So tinatanong ko, Tay, sabi nila, Sir, 50s naman ako, Sir, 50. Na-observe ko, di katuuhan ba na ganun yung edad niya, ganun kalakas. Kasi yung sa bundok naman, wala naman, hindi naman flat terrain lahat yan Talo pa kami sa lakaran. So inobserve ko yung lifestyle nila. More on fasting sila Hindi na na 3 times a day talaga kumakain sila. Pero in terms of lakas, napakalakas nila. Mabilis sa lakaran. Kami kasi pag mag-operate initial 7 days, may kanya-kanya kaming bit-bit na pagkain. And then, most of the time, huli talaga yung pagsaing yung pagkain nila. Kasi kung hindi aabot ng 7 days yung lakaran, ay may maiuwi pa sila sa pamilya nila. So, ganun yung sakripisyo nila. So, siyempre, pag naman, sobra-sobra naman yung ratio namin, ibibigay naman talaga namin dun sa ating mga IPs. So, pagkain nila ay more on fasting. Nakapaa pa ba? So, nakakonect sila sa earth. And yung iniinom nila na tubig ay galing mismo doon sa tubod or batis. Rich in minerals pa at saka other nutrients. Na-observe ko kahit hindi sila kumakain basta may mamatawa ko lang sila, okay na. So yun ang nagiging lifestyle ng mga ating mga katutubo. Which is nakita ko malakas, lalo na kung kasama namin sila sa operation, ay napakalakas nila. Nung nagkaroon kami ng magandang accomplishment at nakita ko rin yung binigay ng high headquarters na reward, may pera tayo doon nung time na yon. Dinala ko sila sa Eat All You Can. So doon nila na experience nila yung gano'n na Eat All You Can. Natutuwa sila. After nun, dinala namin sila kami sa dagat. So, may mga litson, other mga pagkain. Isang gabi kami. Talagang tuwang-tuwa sila. Doon kami sa dagat para ipapadama sa kanila na may mga ganong activity or mga kasiyahan na hindi nila masyadong na-experience. So, ang ko lang doon sa kwento ay kalusugan ng ating mga IB. So, ngayon, na-relate ko yan sa fasting natin na ina-advocate na nakikita natin sa mga YouTube, mga social media na may fasting pala. Hirap din Yung dati, hindi ko maintindihan yan na kaya ba nating mag-escape ng isang kainan, 2 kainan, 3 kainan, hanggang 3 days or long fasting pa. Parang hindi ko maisip na makaya dati So sa ngayon, naisip ko na kasi in-experience ko na rin yung fasting. For information para sa lahat, more or less 3 years na rin yung low carb and fasting journey ko. So let's proceed to our topic this morning. Bakit kailangan tayong manatili na magiging malusog ang ating pangangatawan even nasa 40s na tayo and pataas, up or senior citizen. And of course, yung mga below 40s na rin, kailangan na rin nating i-consider yan. Hindi lang para sa 40s to. So disclaimer pala, itong diniscuss natin is more on general. Kasi hindi naman tayo related to medical doctor or practitioner.
and other practitioners. Hindi tayo related doon. Pero general information lang yung natin kasi yung life sa low carb, yun ang advocacy natin. Low carb and no rice. So, ang isa sa mga rason, ma-prevent yung chronic diseases, no? Yung ano ba yung mga chronic diseases? Yung mga chronic diseases like diabetes, heart disease, which resulted to stroke then. Based on the latest record of International Diabetes Federation, the Philippines is one of the countries all over the world that diabetes cases were rapidly increasing. Last year, more than 3 million cases of diabetes in the country were recorded with 54,000 fatalities. Diabetes is a medical condition wherein the blood sugar of a person is increasing than the normal level. Sa good, nakikita ngayon, pabata nagkakaroon ng atake sa puso at stroke. Kasi ibang-iba yung pagkain noon as compared now. Mas accumulated, it takes years bago magkagano. Yun nga lang, yung dagdami ng konsumo mong hindi mabuti para sa katawan, ganun din. Yes, kaya alam minsan, bigla natake sa puso. Why? 10% sa mga batang may sakit sa kidneys. Yung 37% na yon, ito po yung acute or chronic renal failure. Even cancer, no? So, yun isa sa mga, yung mga certain type of cancer, o mga chronic diseases yan. Dapat piliin natin malakas yung immune system natin. Kailangan natin na manatiling malusog. Kasi minsan na kasi pag abot ng 40s na, hindi na exempted yung midlife na tayo is may marami na rin tumataas yung BP, sugar natin tumataas na rin. Dapat consider natin yan na mai-correct yan. Kasi kung hindi, pagdating ng senior citizen natin, baka mahirapan na tayo, no? Number 2 ay i-promote natin yung quality of life, no? Kasi yung importante, nandito na nga tayo sa mundo eh. Options na nga natin na kung ano yung gagawin natin sa ating health, sa ating pagiging anak, pagiging ama, at saka pagiging citizen sa ating bayan. Hindi kasi magiging quality pag may marami na tayong dinadamdam na sakit, di ba? Hindi na tayo makakain ng tama. Marami na tayong mga, kung halimbawa marami ng mga medical gamot na kailangan i-maintain. So, hindi na natin ma-ensure yung quality, yung life natin, no? Minsan kasi, yung ginagawa natin, yung lifestyle natin na, halimbawa, nagbabasketball tayo dati, hindi na natin nagawa, no? Kasi wala nang hangin, wala nang hindi na kaya. Pero hindi dapat eh. Kasi tuloy-tuloy lang yung kung ano yung mga kahiligan natin ay gagawin pa rin natin. So yun ang consider natin yung lifestyle na tatahakin natin. So kaya nga we promoting this low carb and fasting lifestyle. No rice, although mahirap yan sa simula talaga. Pero sa akin, experience ko na more or less 3 years. Mas gumanda, mas gumaan ako. At kasi mahilig ako maglaro ng basketball. Kaya ko pang makipagsabayan ng mga teenager. Importante din naman talaga na mahaba yung time natin, no? Lalo na sa pamilya natin at saka healthy tayo all the time. Yung number 3 ay yung may promote yung longevity. So yung paghaba ng buhay natin. Wala naman sigurong gusto na maiksi lang yung buhay. Sa unang tingin, hindi mo akalain na 101 years old na si Lola Magdalena. Malakas pa ito at kaya pang umangkas sa motorsiklo. Galing daw siya ng simbahan. Nakakalakad pa raw siya pero may tungkod na. Lakat naman ko. Ay, sungkod na lang. Kasi laking tulong yan pag malakas yung pangangatawan at tamang lifestyle na yung from bata ka pa lang hanggang 40s or longevity natin is very important. Sino ba naman gusto? Sinasabi ko nga, kung kaya pa nating maabot ng 100, why not? Gusto nating i-enjoy yung life na binibigay sa atin ng Panginoon. At of course, dapat trabahoin din natin yan. Hindi naman pwedeng gusto nating mahaba yung buhay pero hindi naman tinatrabaho natin. Grabe naman yung abuso. Dumaan din naman tayo sa bisyo Inom, late yung tulog, isa din yan. Grabe din naman tayong kumakain ng mga junk foods at mga other foods na lalo na nung time na hindi pa tayo sa low carb journey. Grabe din tayong pakainin ng kanin. Thankful din naman tayo kahit nasa nasa midlife na ako ay discover ko rin yung ganitong lifestyle. Kaya advocate ko para makatulong. At yung mother ko at saka father, si father paralytic na dahil sa stroke. Din si mother ko diabetic na, mild stroke din si mama din. Hindi naman sa awa ng Diyos si mama naka-recover naman. Mild stroke lang yun sa kanya. Diabetic. Maraming maintenance na gamot. Kaya ito, sinubukan ko talaga ito para sa experimentation itong lifestyle. Maganda yung output at saka yung result. Kaya
year, pinasubukan ko ni mama, pero hindi na sustain. Ano lang, nung nandun lang ako, nakaya nila. Nung wala na ako, bumalik sila kasi hindi kaya. Kailangan talaga ng support lalo kung sila ay matatanda na. At this year, gusto namin ng mga magkapatid, kasi lima kaming magkapatid Isa lang yung kasama lang mama, yung ibang magkapatid ko ay malayo. Nasa Mindanao, nasa Luzon. Wala pero wala namang, dito naman sa lahat sa bansa lang natin. Pinagbakasyon namin sila sa amin, sa Davao. Na-observe ko na nahirap talaga. Na-survive naman yung biyahe nila. Kasi silang mama, during that time, papa paralytic na Sinubukan namin na mag-travel sila. Actually, sila lang dalawa na pinag-travel namin sa aeroplano. Pero pinhatid ko ng sasakyan. 14 days na kasama kami. Napakahirap yung sitwasyon talaga na tulad ni Papa. Masaya yung mga magulang natin. Makapag-travel sila. Makita din nila yung kung ano na tayo, yung bahay natin. Doon na natulog sa bahay namin, saka sa bahay ng kapatid ko. Nakikita din nila yung ibang, kasi palagi na lang sa bahay, hindi naman nakapasyal si Papa. Doon, nag-stay sila sa amin, then namin sa hospital, check yung lab test doon sa military hospital. May military hospital, i-take opportunity na rin na check yung mga lab test nila. Libre lang pag-aalaga ng ating magulang. At siyempre tayo, hindi tayo makawala doon kasi si Papa na stroke, 53 years old. Sa awa din ng Panginoon, si Mama, pag uwi nila, pinastart ko na talaga doon sa Davao, doon sa Mindanao pa lang. Na-start na talaga sila. Walay kanon, rice. Si Mama, particularly ni Mama kasi diabetic si Mama, mataas. Nung result ng pina-check namin yung lab test, yung sugar ni Mama is 12.5. Pasalamat sa Ginoong nag-normalize na yung sugar ni Mama. Normal na karon. Nagbawas na tayo ng medication. Karon nag-start siya sa pag-eliminate sa pang-diabetic na tambal. Observe namin kasi may test naman kami doon sa bahay. Saka yung BP normal na rin. Yung silang dalawa ni Papa at Mama. Medyo matindi din talaga yung experience na yun na i-monitor. Kasi may mga medication, hindi biro. Hopefully, pag okay na siya, stable pa rin, tuloy-tuloy na hindi na maggamot ng sugar, susunod na i-eliminate yung gamot na high blood. At pag wala na, pag ayos na, mag-pray kami na wala na siyang gamot, mga supplement na lang. Pero tinatanong ko si Mama, okay naman daw, mas magaan ngayon. Pero may mga pinagdaanan din si Mama na medyo mahirap din before niya na adjust nga yung lifestyle niya ngayon na wala ng kanon. And kailangan ng suporta talaga sa mga anak, suporta nga. Salamat din kami ni Robert saka ni Berlin na sinuportaan din, although hindi pa sila nag-practice ng no rice, low carb, pero sinuportaan din silang mama na no rice. Then, number 4 na dahilan kung bakit ipagpatuloy na manatiling malusog yung katawan natin ay maintaining independence. Subot pa sabot, dapat tayo ay makagalaw ng tayo-tayo lang, lalo na kung matatanda at senior citizen na. Yun nga, sinasabi ko, yung experience ni Papa, hindi na siya pwedeng makapag-travel ng siya lang kasi na siya kailangan na siya ng i-guide. So, maintaining independence, pwede tayo makapag-travel na tayo-tayo lang, no? Malusog yung katawan natin kasi papunta rin naman tayo tatanda O as much as possible, kahit matanda na or tataas na yung edad natin, kasi ako, sa midlife na ako ngayon, sa magpo-40s na, then siyempre na-observe ko yung tumanda na pala, tulad nila ni Mama at saka ni Papa. Dahil siguro, hindi naman natin sila biniblame doon sa lifestyle nila kasi hindi naman nila alam dati at may chance pa naman. Kaya si Mama, naglo-low carb na ngayon. Maraming gamot na nabawas na sa kanya. Wala pang 2 months ngayong 20 pa lang, marami ng gamot na nabawas. Kailangan natin yung malusog yung katawan natin kasi hindi tayo makapagbiyahe. Lalo na kung magkaroon tayo ng anak pupuntang ibang bansa, paano tayo magbiyahe kung matatanda na tayo at hindi natin naalagaan yung katawan natin. Sa mas bata pa tayo, nasa 40s pa tayo at saka below 40s, hindi natin masyadong abuso yung katawan natin. Kaya yung abuso, dinaanan natin yan. Pero may time pa kung sa 40s pa tayo, mahaba pa yung time na pwede natin i-correct. Compare to pag senior citizen na, medyo mahirap na. Number 5 is financial impact. Kasi kung hindi malusog yung katawan natin, halimbawa tayo ngayon nasa 30s or 40s. So, nag-strive pa talaga tayong maghanap buhay, trabaho, negosyo, kung ano-anong klaseng hanap buhay natin. Dito sa UK kasi gusto ko na makasama yung family ko. Ngayon, pag hindi gaano kalusog yung katawan natin, ano mangyari? Absent.
walang sahod na papasok kasi walang trabaho, no? Then sa negosyo naman, hindi ma-supervise yung mga negosyo. So ibig sabihin, may impact yung health natin sa financial. At saka magastos din talaga yung health, no? Kahit magpa-check up lang tayo, mababa na yung 1,000 pesos, hindi pa kasama yung gamot niyan. Hindi biro talaga yung health issues at kailangan din natin consider number 1 talaga, no? So yung mga abuso, yung mga inom, okay lang yan. At minsan kailangan mong unwind din, sabi nila. Number 6 is set the good example. Yung lifestyle kasi natin, namana talaga yan. Tayo, yung sinasabi ko nga na tayo mga Pilipino or ASEAN, minana natin yung pagkain ng rice, o rice yan. Ang problema lang din kasi sa pagkain ng rice, kasi abunda na lahat, no? May mga instant coffee, yung kumbaga, yung agricultural revolution ay talagang all throughout the year ay readily available na yung pagkain. Nadagdagan pa ng industrial revolution na era. Wala na, readily pagkain na yun. Hanggat maaari, pag-aralan natin, ano bang dapat na lifestyle palang ipamamana sa mga anak ko. Good to inform din sa inyo na kahit yung mga anak ko, yung asawa ko rin, dandahan na rin sila. Yung mga anak ko, matataba yung mga anak ko eh. Hindi naman ganun sila kataba, malalaki. Pero hindi din sila strict doon na 100% talaga na low carb or no rice. Pero wala kaming rice sa bahay. Nabawasan na rin yung timbang nila. And then, fasting yung nila eh. Every morning, hindi na magluto yung mami nila. Diretso na snacks at saka tanghalian. So yun yung anak ko, pwede lang sa ilahan na walang kanin. Okay na sa kanila. Kaya naman visit the example na yan kasi yun nakikita ko naman na maganda din ang mga result. Ganon din, no? Kung sa atin, sa inyo, kung ano yung gusto nyo ipamana na kasi sabi nila inheritance yung sakit, which is yes, totoo yan. Inheritance yung sakit. Kasi inherit din kasi natin yung lifestyle. Ano bang lifestyle ano bang palaging kinakain? Ano bang kinahiligan ng ating mga magulang? Baka mahilig din sa matatamis. Yun na rin kahiligan natin. Yun, namamana talaga yun. So, yung gusto nating ipamana for the next generation ay simulan na natin. Ganon din yan sa financial natin. Isa-start natin na hindi lang ngayon tayo mahirap. Mahirap yung magulang natin, mamanain na yung mahirap. Hindi, kasi maraming mga paraan na ngayon eh. Kaya nga sinasabi nila, pwede naman kang magnegosyo, extra income. Mas malaki kasi yung maitulong natin o maiambag natin sa lipunan natin pag may pera tayo. Pwede tayo makakreate ng trabaho at saka makapagbigay ng produkto sa ating lipunan, lalo na sa ating bansa. So yun ang na-share ko ngayong umaga. Bakit kailangan nating manatili yung pagiging malusog na katawan ay unang-una yung pa-prevent yung chronic diseases like diabetes, stroke, heart disease, saka yung certain type of cancer. Then pangalawa is ma-promote natin yung quality of life. Naman natin na kahit patanda na tayo, papunta na tayong 40s, senior citizen ay malusog pa rin tayo, no? Yung kahit pupunta tayo, wala tayong limit ba? Pwede tayong maglaro ng basketball kahit 40s tayo, pwede pa rin. Promote longevity. Pag malusog yung katawan natin sa 40s tayo or sa before tayo mag senior citizen ay malaki yung chance na mahaba yung buhay natin. As compare kung nasa 40s na tayo, marami na tayong karamdaman. So ano pang chance natin na mahaba yung buhay natin? So number 4 is maintaining independence. Yun nga, sinasabi ko na pag hindi na tayo makapag-travel ng tayo-tayo lang or hindi tayo makagawa without the support ng others, hindi maging masaya tayo sa life journey natin. So as much as possible, pag-aralan natin kung ano pa bang mga lifestyle. Kaya may maraming lumalabas na mga diet, ano pa mga diet yan. Yung sa atin, yung low carb diet, isang paraan yan. Yung no rice, low carb diet, fasting, plant-based diet, saka yung traditional natin na diet ng kanin. Yun ang mga diet. Marami actually. Pwede nating i-search yan sa YouTube or other social media. Then, ang financial impact. Maganda yung health journey natin. Maganda din yung financial kasi yung trabaho natin, negosyo ay tuloy-tuloy. Pwede nating i-double time yung paningkamot. Then, last is setting good example sa ating mga next generation, lalo-lalo na sa ating mga anak or mga apo. I-set natin na may sakitin tayo, mamanahin din nila yon. At malusog tayo at maganda yung nakita din nila na lifestyle, mamamana din nila yon. Bakit natin ito ginagawa? Para
ay iwasan yung naranasan namin, sakripisyo namin sa aming mga magulang, sa aming pamilya in terms of health. At least makonsider nyo lang din yung ganitong lifestyle. Willing din naman tayong magtuturo. Libre yun ha, wala kang bayad yun. Hopefully, makatulong tayo in our own capacity na makiambag na aangat yung bansang Pilipinas natin. Tuloy-tuloy lang, pag-aralan, yung grupo natin, share nyo rin sa mga mahal nyo sa buhay din. Then speaking of negosyo, nila ni Mama, tinutulungan ko silang Mama na masustain din yung lifestyle nila, at least may kunting kita din. May nag-ano din sila ng itlog at saka baka mga low carb products din. Ano lang yun, online lang yun. So may ano tayo, may Facebook page tayo. Yung i-ano ko na lang yung link sa baba, yung Dinas sa home shop, yung kang Mama, yung Tadang's fresh egg, no? Mayroon din yan, pwede tayo mag-order doon. And natin, order lang, at saka ang ano lang namin, pagkakaiba lang namin sa ibang ano is yung i-deliver namin within Malboal or kung kaya sa mga adjacent municipality sa Malboal. Our advocacy, mayroon din tayong YouTube channel. Information din yung iba, makakapulot din yung kung saan maaabot yung videos natin sa YouTube. So yun lang naman advocacy natin makatulungan. Kasi may maraming advocate ng low carb, tulungan lang natin sila. Health ng ating mga kababayan. Itong ginagawa natin ay pinag-pray natin ni Lord na sana maayos ang ating mga decision making sa buhay natin at mag-guide tayo sa ating mga ginagawa. At buhay tayo, kayang-kaya natin yan. Let's fight!